Kabilang sa mga ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang SONA ang patuloy na suporta sa sektor ng transportasyon. Dito ay inilatag ng Pangulo ang pinalawak na diskwento sa pasahe at ang nalalapit na pagbubukas ng MRT Line 7. Si Jem Thompson sa sentro ng balita. Ngayong tumataas na naman ang presyo ng produktong petrolyo, dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Tuloy-tuloy pa rin ang mga diskwentong ibinibigay ng pamahalaan sa ating mga kababayang super at iba pang pampublikong sasakyan na palalawakin at ipagpapatuloy para tugunan ang aberyang dulot sa kanilang hanapbuhay. Prioridad din ng administrasyon ang seguridad na may ligtas at maayos na masasakyan ng ating mga kababayan na isa sa binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang SONA. Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginhawaan ng 50% diskwento sa pamasahe. Bukod pa ito sa mga espesyal na diskwento na ating ibinibigay tuwing linggo at mahahalagang kapistahan. Ayon sa Department of Transportation, umabot na sa mahigit 40 milyong commuter ang nakinabang sa 50% fare discount sa MRT3 habang mahigit 20 milyong commuter naman ang naitala sa LRT2. Dagdag pa ni Secretary Lopez, patuloy rin ang pag-arangkada ng mga programa ng DOTR para sa diskwento sa mga commuter na magagamit pa nila sa ibang gastusin gaya ng pagkain, medisina at iba pang pangangailangan. Samantala, inilatag din ni Pangulong Marcos ang mga infrastrukturang pangtransportasyon na malapit nang matapos na magbibigay ng maginhawa at mas mabilis na biyahe sa mga motorista at commuter. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sisikapin naman ng DOTR na matapos ang mga proyektong ito na inaasahang magbibigay ng mas mabilis, ligtas at maginhawang biyahe ng bawat Pilipino. J.M. Thompson, para sa Bayan.